After nung na-confine kayo, ilang taon kayo sa bahay? 2 taon. Na parating bangkito lang kasama Oo, nyo? kasama ko lang yung tomba-tomba, tsaka ano ko doon, tsaka yung folding bed ko na ano, doon lang ako. Maghapon ka naka-aircon, bawal naman sa akin kasi ang init nun eh. Kaya halos Buti hindi kayo pinagbawalan na mag-bike na mainit o ano? Ang sabi niya sa akin ni Doc dati, mag-exercise ka paunti-unti lang. Nakala ko nun, wala na. Kasi dumakbang lang ako ito, taka hanggang lang. Oo. Wala na, hindi ko na kaya eh. Hirap na ako. Ito yata, 2019. Nagsimula ako atakin nun. Hindi po kaya nakuha nyo sa manok? Doon ang ano sa akin ng doktor, yung sa mga alaga kong hayop, tsaka sa puyat, sa alak at sigarilyo. Yun ang cause ng naging sakit ko. Pero ngayon po? Wala na, tigil na lahat. Sigarilyo, tigil na rin. Bawal na sa akin yun. Maraming bawal sa akin na ano, yung sa pusa, bali ko pusa, sa aso, sa manok, bawal rin yun. Bawal ka nang lumapit sa kanila? Bawal na, kaya ganito na lang, pa isa-isayo na lang ng jogging, bike. Malaki rin na naitulong sa akin ng bike. Paano nyo nasabing malaking tulong yung bisikleta sa inyo? Nung kasalukuyan akong nakakahiga-higa lang sa bahay, nakapanood ko yung vlog ni Sir J. Katigbak. Pinanood ko araw-araw, kada may vlog siyang bago, pinapanood ko. Nadala niya ako na sakyan ko ulit ang dati kong bisikleta. Dati, may ikot na ako sa subdivision namin. Isang ikot, isang araw, tama na yun. Tapos yung bukasan, dagdag ulit. Hanggang sana may na-interview siya na ganito lang, may sakit din ako ganito, pinag-aralan ko. Hanggang sa nakalayo na ako. Malayo-layo ng unti-unti. Hanggang sa nakarecover na kahit paano. Pero ganun pa rin, may hapo pa rin ako. Pero mas malaki ang nilakas dahil sa tulong ng mga napulot kong technique kay Sir J. Yan guys, papunta tayo ngayon ng Caloocan para puntahan isa nating subscriber na napaka-interesting nung kwento niya para malaman natin kung paano siya nakarecover. Short video, papuntang Caloocan, then kwento na ni Sir Rene yung pakikinggan natin. Kaya panoorin nyo to guys hanggang dulo, mapupulutan natin ng aral kung paano siya nakarecover doon sa nangyari sa kanya. Medyo umambon na. Wala na, nanakot lang yan. Rain or shine naman tayo eh. And the time is 4:26 and papunta tayo ngayong Caloocan. And guys, time march tayo papunta ang Manila. Daang hari na tayo. Ilan taon ka ng bike to work, kuya? Mag-isang taon pa lang. Ano yung pakiramdam ng bike to work? Mas maganda sa katawan? Ilang kilo nang nabawas? Dati 70, ngayon 50, 58. Ay grabe. Ito na ngayon ng eksena. Yari tayo, lumalambot gulong. I-patch ko na lang dito sa Maliwanag. Sige, salamat. Ayan, dito tayo sa Maliwanag. Lambot na. Sandal muna natin and magpapatch tayo. Isang kapalang nakita na agad. Nalaglag. Alright, pwede na uli. Kuya, salamat ha. Tinulungan ako ni kuya maghawak ng bike, malaking tulong yun. Tara na, Maliwanag na. Mahirap yung plat eh. Ito, SM Bacoor na tayo. Feeling Laspag agad eh. The time is 5:50. Hindi pa gaan ang traffic dito. Pasikat na araw. Dito pa lang tayo sa Barangay Donggalo. Lumampas na tayo ng Arlegui. Ito, recto. Kakaliwa tayo dyan. Ito na tayo kay Claro. Welcome, Rotonda. Diretso lang tayo. Uy, may panier. Sabayan natin sa EDSA, mga kabike to work. Continue on Mindanao Avenue for 5 kilometers. Dito tayo dumaan sa loob. Your goal to Pero may not be open yet when... Napadaan tayo rito, daming puno. Ito yung tinuturo kasi ni Google na malapit na daan. Turn left. First time ko mapapasok dito.
ligaw eh. Dito tayo sa Congressional. Shoutout to. Karoon sa mga classic ni Jan. Saan school nyo? Sa criminal, ano po? Metro Manila College. Criminology? Metro Manila College. Ingat ha. Tano Market. Diretso lang daw, medyo traffic. Last 270 meters. Pure Gold de Paro. Nice meeting you uli and kwentuhan tayo mamaya. Ayan, papunta na tayo sa Tagalog. Barangay Bisig. Ano, kakapit na lang tayo. Para kapit Bisig na, ano? Dito na pala tayo, Tagalog Fishing Village. Oo, no? Yung mga nakikita kong ibon yan, yung mga yan. Mga migrate ba yun dyan? Anong tawag dyan? Kanisid tawag dyan, malilit na yan. May malaki pa nga yan eh. May malaki. Ayo, kanina may mas malaki. Oo, tataba, parang manok yan. Eh di bawal manghuli niyan dito. Bawal na. Bala ko pa naman sana manghuli, sir. Hindi yan, nakakaaliw yan, oh. Ang lapit na eh. Alam niyo sa ibang lugar, Oo. dito ka pa lang tumatalo. Sila maaamo eh. Mo kasi walang nanghuli, walang nagtatangkang umano. Ayos, yun sir. Oh. Oh guys, pag pumunta kayong Tagalog, magdala kayo ng SLR. And namnamin na natin to. Ayun, pasok ang bike. Panalo rito, kamayan sa palapat. Ano ibig sabihin ma'am ng palapat? Yung bunga nyo, yung bunga. Yung bunga nito. Ang bunga nito. Pag hinog yan, masarap din. Oo, pwede natin tikman. Oh guys, ito raw yung puno ng palapat. And yun, malalaking puno. And guys, dito tayo ngayon sa kamayan sa palapat. 79.88 kilometers kami. And ito si Sir. Ako si Renato Sabarillo, taga North Caloocan. Ano pong pinagkakaabalahan sa buhay? Sa ngayon po wala na. At medyo pahinga na din, nakain na ng katawan at pinagtigil na rin ng mga anak ko. 59. Next year, 60 na. kakamal na ba ng salapi? Hindi naman. Hindi pa, mag-aayos pa ng mga papeles. Early retirement po. Ang trabaho ko kasi dati, ano lang, sa farm lang, taga-alaga lang ng handler ng mga conditioning cockfighting. Wala pa nung tagpakan nun, additional pa lang nun. Pero ngayon, nanonood-nood kayo ron sa Ngayon, tagpakan. nood na kasi bawal na sa akin mag-ano ng mga hayop, mga manok, bawal na sa akin yun. Siyempre manonood pa rin kayo kasi kumbaga Hindi. sa handling ng mga manok o ano, makikita mo eh. Hindi na ako nanonood. Pinas ko na siya. Dito muna tayo, tutok muna tayo, para tayo lumakas. Mahirap yung nakahiga ka lang. Dati handle kayo ng manok, yung panabong talaga. Panabong, saan saan nakakarating? Saan yung pinakamalayong narating nyo? Ikaw, Mindanao, sa amin, Cotabato, Magsasabong lang. Masbate, Ilocos, sabong lang yun, dayo. Sino yung mga victim ng mga nakakasabong? Sa derby, kung sino lang makatapat mo, okay, atong ang yan. Ay, yung mga kasabayan nyo. Pagdating ng Mindanao, sino yung malulupit magmanok? Marami doon, sila, nung araw, sila Tawi Lacson, yung mga yap. Buti po nalayo kayo sa talpakan and paano nalayo? Wala, nung simula nagkasakit ako, pinagtigil na ako, kasi bawal na sa akin yun. Ano pong naging sakit nyo? Parang COPD patient ako eh, parang emphysema ang tawag nila, pero ang ano sa akin ng doktor, COPD. Hindi ko maalala ko ano ng COPD nun. Ano pong nararamdaman nyo nung nagkasakit kayo? Yung mahina ka, halos wala ka ng hangin, hindi ka na makahinga, nahabol mo yung hinga mo, ubo ko ng ubo, tapos mainit ang pakiramdam mo. Kung para nung sa ngayon, panahon ng COVID ko, yung panahon na yun, COVID ako nun. Kasi ganun ang naramdaman ko, pero hindi naman kasi wala pa ng COVID nun. Itinata 2019, simula akong atakin nun. Hindi po kaya nakuha nyo sa manok? Doon ang sa akin ng doktor, yung sa mga alaga kong hayop, tsaka sa puyat, sa alak at sigarilyo. Yun ang cause ng naging sakit ko. Pero ngayon po, wala na, tigil na lahat, sigarilyo, tigil na rin. Bawal na sa akin yun. Maraming bawal sa akin na yung sa pusa, balito pusa, sa aso,
sa manok, bawal rin yun. Tsaka Bawal yung- ka nang lumapit sa kanila. bawal na. Kaya ganito na lang, pa isa-ensayo na lang ng jogging, bike. Malaki rin na naitulong sa akin ng bike. Paano nyo nasabing malaking tulong yung bisikleta sa inyo? Nung kasalukuyan akong nakakahiga-higa lang sa bahay, nakapanood ko yung vlog ni Sir J. Katigbak. Pinanood ko araw-araw, kada may vlog siyang bago, pinapanood ko. Nadala niya ako na sakyan uli ang dati kong bisikleta. Dati, ikot na ako sa subdivision namin. Isang ikot, isang araw, tama na yun. Tapos kinabukasan, dagdag uli. Hanggang sana may na-interview siya na ganito lang, may sakit din ako ganito, pinag-aralan ko. Hanggang sa nakalayo na ako. Malayo-layo ng unti-unti. Hanggang sa nakarecover na kahit paano. Pero ganun pa rin, may hapo pa rin ako. Pero mas malaki ang nilakas dahil sa tulong ng mga napulot kong technique ni Sir J. Kumbaga, ang ano po nun, kilala nyo pa rin yung sarili nyo, pero sa biking, palayo pa kayo ng palayo. Oo, lumalayo ako yung unti-unti ko lang. Kasi hindi ko mabigla eh. Minsan may dumarating na solo ride ako na halos wala na akong makita eh. Kaya minsan akala ko na... Dilim ang paningin nyo. Oo, noon. Maahon ako eh. Nakayo ko lang. Pag dinag ko nga biglang... Nung Nag-blackout. blackout ako, kumabig sa kaliwa yung manibela ako. Buti walang parating ng mga sasakyan. Tumba ako doon sa kabilang side. Buti, may nakakita sa akin. Sabi ko, hindi pala pwede biglayin. Nakabawi po kayo nun. Oo, nakabawi ako nun. Nakapag-bike pa kayo pa uwi. Nakapag-bike pa ako pa uwi. Kaya inunti-unti ko lang uli. Hindi ko simula noon, hindi ko pinupuwersa. Pahinga sa isang linggo, 2 beses lang. Kumbaga nararamdaman nyo rin sa sarili nyo, yung pagbabike nyo, yung kaya nyo lang. Hindi Oo. kayo pumupunta ron sa hintayin mo pang mahilo sa katitigil. Sa ngayon, pagka nararamdaman ko na pahinga lang muna. Pero nakarecover na ng kaunti, nakakalayo na. Nakakarating na minsan ng Tagaytay, paunti-unti. Ayun, pa-jack all the way yun. Oo, Tagaytay. Bataan. Sino mga kasama nyo dyan? Meron ako nakasama yung mga taga sa amin, yung mga BEP Adventure Biker. Ayun, Yan shout sila. out. Shout out, BEP Bikers Adventure. Sir Gleby, Jim, Karoli, Sir Boseds, CJ. Ayun, shout out po sa inyo. And ito na po yung nagpatotoo si Sir. Salamat Rene. din sa tulong nyo. 3 months akong pabalik-balik sa ospital eh. Tapos nung paglabas ko, nagpondo ako sa bahay na mahigit isang taon, kulang 2 taon, 2018, 2019 hanggang 2020, nasa bahay lang ako. Yung 3 months po, na-confine kayo. Oo, confine ako, pabalik-balik lang ako doon. First atake, lang, tapos pangalawa, ICU na ako. Akala ko, wala na. 4 days ako bago ulit nagkaroon ng malay sa ICU eh. Akala ko wala na. Tapos umina ako sa bahay. Mga ilang buwan na uli, inatake naman, balik. Pangatlong balik ko na yun. Tapos, nakarecover na. Sa bahay lang ako. Panood-nood lang ng mga bike, nagbablog ng bike. At para makakuha ng experience. Ang kabataan nyo po, hilig nyo rin talagang Oo, mag-bike. nagbabike talaga ako. Kaso natigil lang siya nung pinuwersa na ako magtrabaho para sa mga anak ko. Pumasok na ako ng under para makatulong sa mga anak ko. Ngayon, okay na. Tapos na naman sila eh. Kaya sila naman ngayon ang Early retirement. pinagtigil na ako sa buhay. Sila naman. After nung na-confine kayo, ilang taon kayo sa bahay? 2 taon. Na parating bangkito lang kasama nyo? Oo, kasama ko lang yung tomba-tomba tsaka tsaka yung folding bed ko na doon lang ako. Maghapon ka naka-aircon. Bawal naman sa akin kasi ang init noon eh. Kaya halos Buti hindi kayo pinagbawalan na mag-bike na mainit o ano? Ang sabi niya sa akin ni Doc dati, mag-exercise ka paunti-unti lang. Bawal kang mainitan. Pero ang ginawa ko, unti-unti. Inobliga ko yung sarili ko na parang kailangan ko makarecover kasi bata pa ako, sabi ko eh. Unti-unti lang. Unti-unti ko lang siya. Unti-unti ko ngayon. Naglakad na ako sa subdivision namin. Isang ikot lang. Tapos kinabukasan, 2 ikot. Kasi talagang mahagok ako eh. Hindi kaya talaga, sabi ko, unti-unti lang. Yung humuhuni, sabi nyo? Humuhuni talaga, talagang humuhuni. Kada mapapagod ka, huni. Kaya inunti-unti ko lang siya hanggang disiplina talaga. Lahat ng
dapat gawin sa pagpapalakas, ginawa ko. Para lang ma-recover mo. Para sa sarili mo, para makatipid ka sa lahat. Maintenance. Kasi malaki din ang maintenance ko sa isang buwan. Maabot din kami ng nasa 20. Pero ngayon po, nabawasan na. Ngayon, bawas na siya. Every other day na lang ako uminom ng mga gamot ko. Minsan nga, ngayon nga, ilang day, 2 weeks na ako din nag-maintenance ng ibang gamot ko eh. Pero yung bike nyo parang mas ma-maintenance ah. Doon siya napunta. Yung naiipon, doon ko na lang binubuhos. Pinapais ko yung bike para makatulong din naman sa akin. Kasi mahirap naman mag-ride na masisiraan ka. Problema. Tama. Kaya yung matitipid na maintenance, ito ko binibigay sa bike ko. Ngayon sa 2 taon ko pa upo, napakahirap ng magkasakit ng Kaya hanggat may pagkakataon, exercise kayo. Para sa inyo rin yan. Kalimutan nyo muna yung palakas muna. Masarap mabuhay. Nakala ko noon wala na kasi dumakbang lang ako ito, takang lang. Wala na, hindi ko na kaya eh. Hirap na ako. Nag-SM nga ako, 4 na baitang lang yata sa wala na eh. Hindi ko na kaya eh. Hinahapo na ako. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord at binigyan pa niya ako ng panibagong buhay, panibagong lakas. Kaya maraming salamat sa Lord at sa mga anak ko. Sel, maraming salamat sa iyo. Nick, salamat sa suporta niya sa akin. Salamat. Hindi niyo ako pinabayaan. Salamat. Mga anak nyo, mahal na mahal kayo. Nandyan lahat lang sila. Salamat. Ayun. Thank you very much po and thank you for Salamat, sharing. Aba. Game. Magalit din ah. Anong name ng girlfriend mo dito? Ha? Maria? Baka naman 1 linggong pag-ibig lang kayo nun. Naalala mo tuloy ha. Makasaysayan talaga sa'yo to.